Hello guys! Welcome sa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review ng Running Man Philippines. Ako nga pala si Yuy, makakasama niyo ngayon para pag-usapan ang ika-14 na episode ng Running Man. Pero bago pong lahat, huwag niyo po kalimutang i-share po ang ating livestream video, hindi siya livestream, ang ating video at i-like ang Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron po tayong YouTube at Twitch, youtube.com/fpsmediaph at twitch.tv/fpsmediaph. Panoorin nyo rin po ang videos namin sa TikTok, tiktok.com/fpsmediaph. Dalaro po kayo sa aming website sa www.fpsmediaph.com. Yun, so ngayong gabi kasama po natin sina Kuya Yeri at Gama. Kaway-kaway, hello, hello. Yun. So, ito na yung final mission dun sa final part 5th chapter. Chapter 5. Territory War. So, paano ba nag-start yung game? Ang kakaiba dito sa mga episodes since yesterday, di ba? Wala na yung recap. Wala na. Di na nila nilalagyan ng recap eh. Mas pinahaba nila yung yung airtime nung mga Games, challenges. Wala siyang recap. Pero in a way, parang medyo mahirap pag-doktorin. Siguro dahil pagdating dun sa app, buo na yung episode. Pwede nga, no? Dahil nga masyado nang nanghihinayin. Pero di ba pag mas sinusulit nila yung mas nilalagay nila ang recap para mas mapahaba pa yung nila episode. O dahil sa last na to, patapos na yung mission, kaya hindi na nila nilagay. Hindi, kahapon din wala eh. Pero yun may napansin nyo sa ating viewers sa episode 13 pala. Ang sabi, nung nakaraang nanalo yung red team nung sa mesa, napansin, akala ko lang na hindi ko lang nakita sa angle ko na hindi kasama yung baso sa side nung sa challenge na ng red team, kaya siguro naging successful agad. Siguro dapat pinakita na lang yung kung yung pinakita yung decision na tanggalin yung baso at bakit sila napunta sa ganung Pero naging pabor sa red team yung pagtatanggal sa baso. At napansin nyo na maraming viewers, kaya medyo marami daw nag-react na parang kasi parang bias. Ang dating. Tsaka, nga naman, dapat pinasubok mo na yung red team ng nung may baso para maging patas. Pero anyway, nagsimula yung nagsimula yung ika-14th episode. Dapat dun sa anong game yun? Yung sa toy gun? Sa toy gun ba yun? Yung kina yung kila Pekto? Doon ba tayo nag-start? Sa green team, sa green team tayo nag-start. Naka 1 try yata sila doon. Dalawang try. Naka 2 try. Parang hindi sila nakalipat sa iba. Ang dito, ang Dark Horse dito si Angel. At sa unang nila, sa pangalawang spot na ba yun? May isang tinatira si Angel. Dahil sa unang run, merong tinamaan agad si Angel. Yes. Pero nung natapos yung buong first run na yun, hindi nila naabot yung 4. Pero dun sa pangalawa run, ang nangyari kasi, sinuwerte naging may tinamaan si Angel na 2, tapos domino effect. Natumba yung dalawa pa. Lahat. Nagduda rin kami nun eh. Kasi nga, di ba may issue yun sa baso. Kaya binalikan pa natin nirewind natin. Tapos, talaga, domino effect naman. Parang, medyo mahirap lang siya maaninag dahil doon sa GoPro. GoPro camera yung camera na nasa barrel. Yun yung gamit eh. Pero naman, legit. At kapasulit doon yung pagiging magiging ace ni Angel. Nagkataon lang siguro na may spray yung braso niya, kaya hindi siguro siya nakakapagbigay ng todo dun sa ibang challenge. Parang since last episode pa niya iniinda yun actually. So, next dahil na successful sila dito, nakuha ng green team yung puzzle piece yun. So, ang next kanilang naman, pangatlong puzzle piece.
Pinakita naman sila sila Mikael doon sa isang bagong di pa natin nakikitang challenge. Oo. Yung habang sumisisid yung isang team. Ilulubog yung mukha doon sa clear bowl na may tubig. Tapos, yung ibang ka-teammates, babalatan yung lobo na may may tape. May tape. May message kasi dun sa tape, kailangan nabasa. Tapos, kailangan hindi pumutok yung lobo. So, unang dumating dun sila, ang red team, sina Mikael, Ruru, at si Palit. So, sila, medyo, ang nangyari kasi kay Ruru, parang nagulat siya sa binigyan siya ng technique ni Mikael kung paano ang gagawin, pero medyo nabigla yata siya. Di agad, naubusan agad siya ng hininga. Kaya maagang nahinto yung sa kanya pagsisid niya. Pagdating naman kay Mikael, naandun na sila, dumating na sila Buboy, yung blue team. Kay Mikael, ang nangyari, nag-joke kasi si Buboy. Sabi niya, uy, baka mamatay si Mikael Tapos narinig yan ni Mikael. Natawa Natawa na lang si Mikael. Kaya... Hindi, ayun, bigla, nahinto yung pagsisid niya. So, fail doon yung red team. At dahil nga dumating yung blue team, kailangan palitan sila. So, dumating ang blue team na yung sumubok. At si Buboy yung sumisid. At magaling dito si Buboy, matagal yung pagsisid niya. Tsaka kahit ginugulo siya ni Mikael, tinutok-tok yung hindi siya nadidistract. Oo. Tsaka nakapikit din kasi si Buboy, kaya iwas distraction din. Tapos, magaling siya dito si Lexi. Nabalatan niya agad. Ang hirap na hirap sila, Ruru at Balin dun, at tsaka si Mikael dun sa side nila. Pero si Lexi, nagawa niya agad, nakadalawa yata siya, dalawa, tapos si Kokoy sa isa. Kasi 3 lang yung kailangan na mabasa. So agad nagulat sila, nagulat yung red team nun. Kasi yung red team nun, ingat na ingat silang tanggalin. Akala kasi nila sobrang dikit or Talaga lang madikit, kaya lang hindi naman agad puputok yung logo. Unless napaka matutulis yung mga kuko nila para matakot na balatan yung yung tape. So yun ang nanalo dun sa side sa territory na yon ay ang blue team, sila Boy. So yun ang una nilang puzzle piece. First puzzle piece nila yun. So doon naman kila Glyza sa doon? Doon sa charades. Ito, sinwerte na hindi ko alam kung palabunutan ba sila, na ang nabunot nila ay madadali lang, kunyari, mga kanta, o di kaya, ano ba tawag dun sa isa pang pinahulat? Mga trabaho. So, either pinabunot sila or biglang nagbago isip ng mga PD at binago yung rules. Kasi ang nangyari, medyo madali sa kanya dahil iba, kanta lang, madali na hulaan. Well, yun yung naging problema naman sa akin kasi hindi pinapakita kung paano nakukuha yung categories. Kaya nga, dapat bigla lang may parang minadali yung part na yun Tapos panalo na agad sila. Ang kasi sa Running dapat may kasi interaction kasi yung PD tsaka yung cast. Pero siguro dahil tsaka problema natin kahapon nga yung sa part ng charades na sila Coco yung nagtatry na hindi isang particular na category, kundi yung mga hayop na may ginagawang something. Hindi common na category yung nandun yung nila Kailangan random pa na na ginagawa. May ginagawa yung hayop na ito. Bawa, pusa na nagsha-shower. Ganun. Medyo mahirap yun. Parang unfair. Ewan ko lang kung yun ba kasi kung tutusin, ang mangyayari niyan, parang mas madaling gawin yung challenge na yun kumpara doon sa the rest na nandoon sa dapat ang ginawa na lang nila nagpapunot na lang sila para tapos papakita yung wag nila ikat yun para hindi kung o di kaya pag nagpabunot man sila habang umuhula pinakita sa maliit na screen kung paano nila ginawa bunutan na naganap para bunutan sa categories kasi medyo although disappointed tayo dun sa naging ni Kokoy dun sa isa medyo mahirap nga naman yung sa category nila tsaka palang 2 category yung nandun sa green team kasi magkaiba may mga trabaho tapos isa? Kanta, di ba? Parang 2 yung kategory kaya nakakalito Baka naman ang ginawa nila, sige, padadaliin natin pero padadamihin yung kailangan yung masagot. Dito naman, ang magaling yung technique nila kasi katulad din yung hinuhulaan yung mga kanta.
buti nag-gets nung ni Angel na kung ano yung kasi tsaka yung steps sa pagkaka-edit parang ang dali pero sa totoo parang ako mahirapan ako dahil di ko natatandaan yung steps sa yung dun sa mga kanta na yun or dun sa pero yung mga title. Sana pinakita yung yung mga technical na na nangyari kung paano napunta sa ganong sitwasyon. Kasi medyo kung hindi syempre alam naman natin na minsan sa Running Man kasi nagre-request yung mga cast sa mga PD na, uy, ganito na lang, dalian nyo naman, kaya hint pa, mga ganon. Kaso dito kasi parang cut na wala na cut na So, yun. So, dahil nga medyo nadalian na dito kay, kala Glyza, nakuha nila yung sa charades, yung sa territory doon. So, ano nangyari doon? Lamang yung sila Glyza, di ba? Sila na una. Bali, nakakaapat na sila kasi nakadalawa na sila nung umpisa, yung huling makakababa ng plane, di ba? Tapos, nakakuha pa sila ng dalawa dahil doon sa charades tsaka doon sa baril. So, yun, yung last na territory na pinakahirap na hirap sila, yung sa toaster. Yung nag-beat dito yung tatlong team. At dito, maintindihan ko naman kung bakit nalo yung red team. Kasi pagdating sa Running Man kasi, gagawa ng paraan yung mga cast para manggulang ng part kasi yung gulangan part ng game part ng game. Kailangan may isahan mo, basta as long na pumayag yung PD sa dun sa panggugulang nyo. Ngayon, tsaka kailangan pumayag din yung ibang mga ibang team. Pag okay sa kanila, walang problema. Kumbaga nasunod naman yung original rules kumbaga, ginawan lang ng paraan ni Mikael. Naghanap ng butas sa rules. So yung dito, ang red, nagsalitan kasi sila isang member bawat team. So salitan ang ginawa nila para tatlong team na sila magkasama So naipon sila dun Oo, hindi sinubukan nila mga fail pa rin. Pagdating kay Mikael, dito lumabas yung panggugulang ni Mikael. Ang ginawa niya, sinalo niya sa batok ng toaster. Tapos unti-unti niyang nilapit sa bibig niya. Tapos kahit ang dumi na nung dahil hindi ko diyan napakadumi na gumugulong na siya sa lupa para lang para masalo yung toaster. Tapos yun, naging hindi yung toaster, yung bread. Ay, sorry. Mahirap yun. Toasted bread, yun. So, so yun, nasalo sa pamamagitan ng panggugulang ni Mikael. Nanalo dito yung red team. So, ano ba dito? Parang lumamang na red team dito? Hindi. Pantay lang with green team. Lamang pa rin ng green team. Hindi, lamang pa rin pala. Kasi isa lang yung nakuha nila ng umpisa Tapos nakadalawa lang ditong parang lamang pa rin na isa yung yung green team. Oo. So, yun, after ng panggugulangan nila, nasaan na sila, doon na sa final mission, yung name tag gripping. So, ang mangyayari, yung mga territory na napanalunan nila, ilalagay nila sa mga name tag nila. At kung sino man yung makakapag-grip ng name tag nila, makukuha yung territory nila. So, disadvantage dito yung sila Glyza, dahil magiging target sila, at advantage kila Kokoy. Kasi isa lang sa kanila pero rin doon sa dynamics ano yung mga ka-teammates mo? Parang ang dating sa akin, mas lamang yung team nila Roro. Lamang talaga. Kasi dalawang lalaki at isang lalaki din. Alam mo yung lalaki, ito naman kung paano gumalaw. Tsaka sarap panoorin dito ni Balin kasi Then, ang pinag-usapan namin ni Gamanon, ikaw, kung ikaw ay kasali sa team, paano mo hahatiin yung mga territory sa doon sa tag? Siguro, dahil isa lang naman yung territory sa blue team, kay Buboy. Sa red team, ilan yung territory nila? 4. So, mangyayari niyan, either both sa dalawang lalaki or dahil sa maliksi naman si hati sa red team. Tapos, pagdating naman sa green team, kay Pekto, dahil madali matanggalan ng name tag sila, Glyza, tsaka Yun din yung iniisip ko parang, kasi, Angel pala. A few weeks ago, nakapanood tayo ng isang episode ng Running Man kung saan meron ding halos same mechanics kung saan itatago yung mga coins. Tapos pipili sila kung sino yung sa kabilang team yung nasa kanila yung coins. Tapos pag nahulaan nila na may coins to, kung gano'n man karami yung coins nila, mapupunta sa kanila. So naisip ko dito, para mas safe kung nasa isang tao lang yung kung pinakamalakas yung contender,
instead na i-disseminate nyo doon sa ka-teammates nyo. Yun. Dito sa medyo kapasipansin na hindi masyadong aggressive si Angel dito dahil may siguro dahil may pilay siya. Kaya nga Tsaka lagi siya nakahawak dun sa although yun kasi defensive technique sa pag sa name tag mo pero dahil nga sa yung niya, braso niya, hindi rin siya makakapag-aggressive na makakapag-attack sa iba. So nangyari dito, napagtulungan as expected yung Green Team, sila Glyza, Pecto, tsaka si Angel. Pero itong kapansin-pansin, ang layo na nung performance nila dun sa unang race na ginawa nila. Dito yung may strategy na sila, tapos yung may kanya-kanya silang role na ginagawa. Katulad na lang nung si Buboy, yung leadership ni Buboy, di ba? Lumalabas. Lumalabas. Doon sa red team naman, yung strategies. Na di sila masyado naglalayo-layo. Si Mikael, may isip ako sa kanya, parang yung sa herd ng mga, yung sa aso na nag-herd ng mga lamb. Inaano niya kasi nag-iingay siya, parang nilalaro niya, tapos mag-iingay siya, tapos syempre may rinig yun ibang ka-team niya. Parang hindi rin niya hinahabol. Parang pinupush niya dun sa naalala ko kasi gamer to naglalaro rin to ng mga first-person shooters, mga mobile games. Kaya lang naisahan siya ni Buboy. Pero baka yun nga lang, dahil maliksi si Buboy kahit na nagkakaproblema lang sa pagod. So unang natanggal dito na name tag ay yung Green Team na si Glyza. Tapos ang nangyari dito, si Pecto tsaka si Angel. Okay na sana yung sa loob ng si Glyza na corner siya ni nila Buboy. Nila Buboy. Kaya sila Buboy yung unang nakaano sa kanila Nakatanggal ng ng name tag. So, ang nangyari dito, sila Pecto tsaka Angel umasok sa isang bahay. Okay sana kung doon sila dahil walang labasan Kung sana kung meron silang inabangan doon sa may pinto, tapos katulad ng ang strategy ni Jungkook, nakaabang siya sa may entrance. Hihilahin ko sino naman yung nalapit. Para at least hindi sila maka-corner dahil maliit lang yung daanan. So, yun, ang nangyari kasi, lumabas si Pecto. Tapos nakita naman siya nung kabilang team, nung nila Buboy. Tama. Sila Buboy pa nakakuha ng kay Pecto? Sino ba kausap? Sila Buboy. Sila Buboy. Tapos saktong parating sila Ruru. Kaya kumbaga nag-iisa na lang si Angel nung time na yun. Nakalimutan ko nga si Angel, nagtago pala siya. Nagtago pala siya. Nandun pa rin siya dun sa bahay na yun. So yun, ang nangyari dito, nagharap dito yung red team at blue team. Ang nagkawawa dito si Buboy. Pagod na pagod si Buboy. Sa akin, hindi naman kawawa si Buboy kasi pinakita niya yung liksi niya. Baka lang nagpakita pa rin siya ng lakas. Sipin mo, patumba niya si Mikael. Habang sumusugod si Mikael. Tatlo na yung humahabol sa kanya Kaya, kumbaga talagang naubos yung niya. Inabot lang siya talaga ng pagod kasi tatlo yung humahabol sa kanya Sipin mo, nataguan niya si Mikael. Ang natingnan, yung parang nakailang takas si Buboy. Pero syempre sobrang pagod din, maawa ka rin sa kanya dahil siya napagtutulungan. Kawawa yung batang kanon. So yun, nagkahiwalay dito sila Buboy, yung tatlo, yung blue team. Kasi si Mikael sakto yung bugaw niya doon sa grupo kaya nagkahiwa-hiwalay din sila. So nangyari si Lexi na pagtulungan ni na-trap ni Valin tsaka ni Ruru. Tapos si si Buboy naman, tsaka si Mikael, nag-ikot-ikot lang sa isang lugar. Parang si Buboy, mamala ninja moves daw, nagtago, grabe magtago. Meron doon isang eksena, di ba pag naglaro nung mga Counter-Strike dati, pagpasok mo doon sa may mga pintuan, yung iba ginawa, tago agad doon sa likod ng pinto Yun yung ginawa ni Buboy. At di siya napansin ni Ruru. Dumaan lang si Ruru sa pintataguan niya. Wala rin kasi si BJ. Hindi kasi nakita si BJ. Kaya ang nakakamera lang doon yung static na camera nila. Naka-tripod lang na camera nila. Kaya hindi na mapapansin talaga kung saan nagpunta si Buboy. At dumiretso lang si Ruru. Kawawa din dito yung yung VJ ni Buboy. Sabihin mo kung halos di naman kasi, hindi yung katulad ng Running Man na every week lang yung shoot Tsaka
ilang araw lang pagitan para another shoot ulit eh. Kasi maliksi si Buboy, mahirap na yung South Korean yung yung VJ nito dahil Englishera si Buboy habang kausap yung camera. So medyo siguro para sa niya parang napasubo kay Buboy napa-challenge. Kasi grabe rin yung paghahabol kay kahit yung VJ hirap din kay Buboy. So yun yung after nung kay Lexi, sinong sa blue team natanggalan sa si Buboy ang natanggalan. Kasi kino-corner na ng tatlo. Tapos meron dito isang eksena, muntik na siyang mahablot ni Mikael pero niya na-trap siya, na-corner siya ng tatlo saan pinalibutan siya ng Mikael, Balin, tsaka ni Aruru. Ang nangyari dito si Buboy, parang yung yung sa sound effect. Ganun So, galing nga, iniwasan niya kasi si Mikael Papasok yung pa-corner na si Mikael, dalawa yung nandito, tapos si Mikael yung kasalubong. Nalusutan niya si Mikael. Mislide tuloy si Mikael. Tapos talagang sa sobrang bilis niya, pati si Balin sumuko sa paghahabol sa kanya. Tapos Tinodo na ni Ruro nun kasi hindi naman siya tumatakbo masyado si Ruro. Pero kung si Ruro ay tumatakbo na nun, at pantay lang sila ni Buboy ng talo pa rin si Ruro doon. Pero makakorner at makakorner si Buboy. Ang problema lang, napagod na si Buboy. Naabutan siya doon sa hagdan Nahirapan siya umakit na mas lalo naubos yung yung power niya. Na kasi, malakas pa si Ruro, ng power si Buboy. Dahil ilang beses na siyang tumatakbo. Basang-basa na yung damit ni Buboy doon. So ngayon parang naging 3 against yun sa dalawa na hindi pa magka-team Pero anong nangyari? Dahil hinahanap kasi ni Buboy ng si Coco kaso hindi makita. Yung pala, natunton niya si Angel. Si Angel. Ito, medyo si Angel duda pa Hawak niya yun. Ayaw niya magtiwala kay Kokoy. Pero tama yung decision ni Kokoy na makipag-alyan. At binigyan nila ng name love team couple yung dalawa. Weekend couple. Kung may Monday couple, may weekend couple na sila. Pero at least hindi naman pinilit. Ito hindi pilit Medyo kasi nga kinukuha ni Coco yung trust ni Angel. Oo, kasi nga. Nakangako siya mag-isa na tayo kailangan. And strategic wise, tama din naman yun. Tsaka tatlo yung nila. Kompleto pa yung red team So, ang nangyari dito, si Balin ang hiniwalay sa dalawang lalaki. Tawa kay Balin Kasi alam naman natin na na babae pa rin si Balin pero ang una niya nakita si Coco Dahil magkasama sila sa Bubble Gang. Parang inaano pa niya halika dito. Kasi yung Tapos nung pumasok si Balin, nakita niya si Angel. So, ang sabi ko nga, grab mo na yan, Kokoy, kasi si Kokoy ayaw pa di pa masyado hindi pa aggressive. Kay Balin, siguro paano kasi si Balin kilos lang. So, sabi ko, baka dumating sila. Sila Mikael, bilisan niyo na yan. Pero nung una akala ko yun nga yung strategy na parang kunwari si Balin lang nandoon. To lure na one-on-one kaya. Pero biglang darating pala sa Pero hindi, talaga, mag-isang tinarbaho pala ni Balin yung lugar. And ayun, napagtulungan ng dalawa. At tingin ko ang hinahanap ni Balin si Angel At ang dito, pinagtulungan ng dalawang weekend couple si Balin. At sobrang nahirapan sila kay Balin tanggalan ng name tag. Tapos yung facial expression kasi ni Balin masyadong expressive. Si Angel natatawa. Tatawa na lang Kasi natatawa din hindi siya makapag-concentrate sa pagtanggalan ng name tag. Parang di nga babae. Tapos, sasapukin daw ba? Sabi, wag ka mangangagat kasi. Kasi nga, parang napahiga na siya Tapos sabi nga niya nung natanggalan siya ng nagka-cramps yata siya sa hita. Kaya So, yun natanggalan si Balin ng name tag. At tatlo yata yung tatlo yung nasa kanya. Kaya tataka nga tayo na parang talagang pinaghati-hati nila yung or kung sino yung makatanggal nung kasi si Balin yung nagtanggal kay Glyza. Hindi, kay Lexi pala. So kung ano man yung territory na nandoon sa tinanggalan, doon mapupunta. So hindi pwedeng parang iipunin sa isang So baka ganun yung nangyari. So dito na wala na si Balin. Lumabas yung weekend couple at na-meet sila Ruru at Mikael. Nangyari dito one-on-one.
Oo, nung ano pa yan parang may pag-asa pa, kumbaga. Pero nakikita natin na medyo hindi magiging active kasi si Angel due to the yung injury niya. Mas sumisimple pa kasi Angel, aray! Kasi parang pinipigilan niya si Mikael maging aggressive. Pero kasi strategy yun parang gano'n. Kaso wala talagang magagasabi. Nagano pa talagang, dito? Si Angel lumalaban pa lumalaban pa si Angel kasi si Kokoy sumuko na. Pero tingin ko kasi baka din kasi ma-injure ng hostess parang, total naman, ba laban ni Kokoy kay Ruru? Wala rin So, siguro iniwasan din magkaroon ng injury kasi kung sa Running Man South Korea, may pahinga yung mga doon, yung mga cast doon ng every week. Sa kanila dito, pagkakasyahin nila ng yun sa isang buwan lang nag-shoot. So, pero, medyo masakapagod. Pero nakakabilib yung fighting spirit ni Angel kasi siya yung pinaka-last na natanggalan dahil kahit na natanggalan na si Coco, hawak na siya ni Ayaw pa rin niyang bitawan. Hawak na yung name tag niya ni hawak pa rin niya, di pa rin Hirap na hirap si Mikael tanggalan na name tag si Angel kahit na nasa likod na nasa harap na niya yung name tag kasi todo kapit si Angel sa name tag. Magaling yung defense ni Angel din sa yun Siguro kung wala siyang pilay lalaban yun. I think mas maganda yung laban kung fully healed yung kanyang Ang problema lang, mahirapan talaga fully healed yun kung sunod-sunod kasi yung shoot. Tapos physical pa. So, mukhang matagal natin may pero sabi hindi naman daw doon ganun kagrabe yun. Pero yun nga lang. Parang sabi sprain daw. Pero kasi physical kasi lagi yung tsaka ilang araw lang yung pagitan ng shoot. Oo, ano pa rin yan mabibinat? Ang tanong word. So, yun. Ang doon na tapos yung yung territory war nanalo dito ang Red Team. At nag-enjoy naman sila Pekto at sila Valin at sabi nga nila nakakapagod daw. Salute daw sa mga bilib sila sa mga cast members dahil bukod sa physical nakakapagod, sunod-sunod din yung shoot nila. Okay, pag-usapan ngayon natin yung mga napapansin natin all throughout dun sa ilang episodes pang ilang episode na to pang ilang weekends na. Pero yun nga, yung parang kahapon na-raise na issue dun sa chapter na to. Kahit pa paano dun sa mga nakakaraan, may nakikita rin tayong pagtitweak sa rules ng particular na mission at game na hindi natin namamalayan. Tapos parang ang dating nga is ito ba ay na-try man lang or nasubok? Oo, lalo na dun sa staff toy. Kung hindi lang yung sa staff toy, kung hindi lang sinuwerteng nag-domino effect, hindi nila magiging successful yan and ang nangyari nga is, katulad dun, tayo kasi nanonood ng live stream. So, meron tayong chance na, talaga bang bumagsakin o parang dahil kinat lang tapos sinabing na nabuwal nila yung apat na Pero di natin nakita yung di malinaw yung pagkaka-replay. What more kung nanonood ko sa TV? Walang replay. Walang rewind. So, pagdududahan mo na legit ba talaga? Baka naman pinapanalo na lang tong kasi hindi nagagawa. Kasi isipin nila bumaba sila, yung blue team, bumaba doon tapos tinira sa tapat, di nila pabagsak. Pero parang luck ang nagpanalo dun sa part na yun. Sinuwerte lang. Tapos doon naman sa sa may baso, medyo kung sana unfair nga naman yun. Kung sana pinasubok mo na sa red team na may baso, tapos yung tipong kung ayaw talaga, saka na tinanggal yung baso. At sana pinakita yun. Hindi yung in case na nangyari yung yung scene na yun na pinasubok mo ng red team tapos wala talaga tinanggal ang baso. Dapat pinakita nila yun kahit maliit na video man lang sa gilid. Para explanation kung bakit biglang nawala yung baso doon. Kasi di ba dumating yung green team tapos last try nila, meron pa rin ng baso. At yun pa rin yung nagpatalo doon sa green team. Yung baso. So parang napaka-unfair. So dapat dapat pinakita na lang. Hindi yung or binigyan pa rin na isang chance yung green team na original. Mauna muna sila na walang baso. Kasi sila yung nauna doon na ang tagal nila nagtatry. Pero kung in case naman, tingin ko talaga saka lang saka lang tinanggal yung baso nung fail talaga yung red team Pero sabi kasi one try daw
Ayun nga, first try nga lang. Kaya so, nga, na yung baso. Yung fairness doon nawala. First try, so wala talaga yung baso. Medyo unfair nga yun kila, Glyza. So, medyo unless kung nakiusap man yung red team, natanggalin na yung baso, pwede pakita yun. Tapos kung mapayag si Glyza, kasi dapat may usapan sa dalawang team na kung payag sila sa ganyang para maging fair. Kasi ganun sa original Running Man Pero kung PD yung nag-decide, medyo unfair yun. Oo, kasi parang ang dating may bias dun sa Kasi kahit naman dun sa original na Korean version, kahit na negotiate sila sa PD, aware yung lahat ng team, kumbaga. So, baka siguro dahil sa feel nila ay naging unfair kila Glyza dun sa table, dinalian yung sa charades. Pwede, pero yun nga ang problema kasi wala kasi yung walang pinakita walang mga pinapakita kung bakit nabagong ganito, kung bakit dumali, kung base saan yung kategory, may bunutan bang kategory. Bumunot ba ng kategory? Kahit dun sa sa umpisa, walang bunutan ng kategory Kaya nga parang ako in-expect ko, yung pa rin yung pahuhulaan. Oo. Kaya hindi natin kung PD fault or editing fault. Both na lang. Oo. So, sa bagay, kung i-edit niya, tapos iba naman ang gusto ng mga nagsusulat ng nagsusulat sa, parang script, kung ano mga scenes ang pipiliin. So, pa rin. Yun, medyo pero kasi ganito yan pag nag-i-edit kasi, sige, lahat na muna nung sinasabi nyo gusto nyo makita, ipapasok dun sa timeline. Ngayon, meron pa ring requirements na, hanggang ganitong minutes lang kayo. So, meron mga instances na, kumbaga yung director's cut, mas mahaba. Di pa pwede i-area yan. Magpuputol tayo. So, tingin ko, dahil dun sa time constraint, kasi, ang dami nung pinapakita, tas meron pa isa pang race. So baka yun yung reason kung bakit yung mga hinahanap nating category changes, mga ganyan, na hindi pumasok is dahil na rin dun sa time constraint na. Pero sana may konting maliit na video na lang na may bunutang naganap. Kasi ginagawa naman yun dun sa original. Pero etong mga puna natin is para mag-improve yung show. Kasi nakita naman natin from episode 1 nag-i-improve di ba? So yun yung kumbaga hopeful tayo na itong mga sabihin na nating nitpicks natin for the rin sa ikagaganda rin ng show later on. Kasi na-enjoy natin at nag-enjoy tayo sa show. Ng season 2 kasi tapos na nila malamang editing ng Sana, oo. And pa rin, parang tawag dito, parang worth it pa rin na magkaroon ng season 2. Kasi enjoyable pa rin naman Ito, maliliit lang naman ito na reklamo. Pero kasi may nagsabi sa atin, marami nga daw nagre-reklamo doon sa nangyari. Medyo rin siya, lalo na ngayon sa medyo sa malaking Pinas, kasi yun Medyo kasi sa yung mga fandom sa Pinas. So, mas marami magrereklamo pag feel nila nadaya yung yung bias nila. Yung team na gusto nilang So, dapat medyo mainit din sa editing. So, yun ang kabuuan ng episode 14 ng Running Man Philippines. Sino ang hero dito? Buboy. As always, si Buboy. Tapos maraming nag-shine dito si Mikael, si Buboy, kahit si Angel dahil nga doon sa parang siyang nagligtas doon sa para sa isang yun. Kung hindi napatumba ni Angel lahat ng apat na yun, siguro dito nagrereklamo pa rin ako na yung sa Teddy Bear is hindi doable. Kasi kanina, nung nanonood tayo, nung hindi pa napapatumba, lagi natin sinasabi na parang, tines ba to? Oo. Naalala ko yun, yung pinag-usapan natin. Tines kaya nila to? Kaya nagulat naman, apat? Rewind. Baka naman fake yan. Parang ganun. Legit naman pala. So yun, parang kahit tayo nag-iingat kasi di ko napansin yung baso ka. Siya yung nagligtas sa mission na yun. So, bukod kayo si Angel, Buboy, si Valin, kasi nakakatawa talaga siya. Yun, yung mga medyo kung may papalitan man dun sa original cast, si Valin talaga pwedeng pero in fairness naman sa Running Man Philippines, marami sa kanila ang nagsashine per episode.
Hindi lang basta isang tao lang. Sa umpisa siguro may isang tao nag-shine nung unang mga first episode si Angel na nag-shine dun sa una nila unang name tag team. Pero yung mga sumunod na mga missions, as in marami na, hindi lang 3, 4, kahit si Lexi na kinakawawa, napapansin natin eh. Kahit ang guest. Yung guest. Sila Epi, si Bubay. Ang nagiging lang dito, hindi lang kung sino yung hero kundi kung sino yung hindi nag-effort na lang yung magiging possible na itanong. Parang kahapon, di ba, nirereklamo ko yung doon sa charades nila Buboy dahil si Kokoy parang hindi nag-effort. Yung mindset niya wala doon sa game. Pero nakabawi dahil doon sa BL series na nabuo doon sa. So maganda. Tapos nga yung mga guests ay nag-shine din kasi yung mga kinuha nila is talagang game doon sa game. So yun, sino kaya base sa trailer, wala akong bagong meron, pero may question mark kasi. Meron silang mga yung papakilala. Hindi pa pinapakilala siguro. Pero more kainan yung mukbang food, yung at mukhang mag-travel pa rin sila sa tren. Hindi, baka sasakay. Form of transportation. Pero meron doon yung sa yung nakatali yung paa nila sa pagkain, tapos kailangan nila itaas yung paa para Hirap doon yung mga boys dahil di sila flexible. Hindi, kawawa doon si Buboy dahil si Buboy may kliyang bias. So. Tapos nahulog yata si Glyza. Sumemplang si Glyza. Yun, so abangan yung mga next episode ng Running Man next week. Yun, so yun pang ating review at reaction para sa ika-14 na episode ng Running Man Philippines. Maraming salamat po sa ating mga manonood. At Gama. Yun, so please like and share ang aming mga videos at syempre huwag niyong kalimutan. Dumalaw kayo sa aming Facebook page at Instagram, facebook.com/fpsmedia.ph at instagram.com/fpsmedia.ph. Meron din kaming YouTube, Twitch at TikTok, youtube.com/fpsmediaph, twitch.tv/fpsmediaph at tiktok.com/fpsmediaph. At syempre, punta kayo sa aming website, www.fpsmediaph.com. Yun. So, thank you guys sa mga viewers po natin. Hanggang sa muli, next week, kita-kits sa Running Man, spoiler alert. Sige, sabihin mo. Spoiler alert review ng Running Man Philippines. At abangan bukas. Yung episode 11 naman ng review natin. Maria Clara at Ibarra. Abangan. Hanggang sa muli. Kami po ang dalawang Ginoo at isang hindi tao. Hanggang sa muli. Bye-bye. Ciao.